Welcome back mga kalab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At magbibigay na naman tayo ng pinakamagandang update po ngayon sa social media. Ito yung pinaka-latest mga kalab na nangyayari ngayon at nagaganap po sa social media. Sa mga taong kritiko ni Mr. Destiny, sa mga taong kumbaga bulag sa mga sinasabi at pahayag po ng iilang kritiko, ito na po yung patunay at respeto na lang po sa mga taong ayaw pong maniwala. Sabi ko nga po sa inyo, dito lang po kayo sa channel ni Mr. Destiny, marami kayong maintindihan, marami kayong bagay-bagay na mauunawaan. Gaya nga po ng mga sinasabi ko sa Instagram, sa Twitter, sa Facebook, na talaga naman pong umaani ako ng batikos, na normal lang yan. Lalo na po sa naging pahayag ni Alden Richards. Sa mga sinabi ni Alden Richards, sino nga po ba ang panalo? Sino nga po ba makapagsasabi ngayon na maraming project si Alden Richards sa GMA? Hindi na po pwede yan. Gaya nga po ng sinabi niya, 2 years po siya na kumuha ng kurso, na kung saan nga po ay talagang mabigat na schedule yan. Hindi nakakayanin ng isang producer, director at actor. Hindi po, yan ang patunay na sinasabi po kasi nila sa atin mga kaltab, na pagkatapos nga po daw ng Star of the Floor, meron nga po daw bagong project si Alden Richards sa loob ng GMA Network, na mayroon na naman daw siyang makakatambal na artista na kaysa gagawa ng pelikula o teleserye. Wala, basag po sila. Bakit nga po ba nila ginagawa yan, Mr. Destiny? Bakit nga po ba binabasag nila? Dahil tayo nga po talaga ay naging trending. Tayo po talaga ang pinag-usapan. Alam niyo po ba mga kaaldab na maraming tao kasi ang nagsabi talaga nito na wala na nga po raw aldab. Kahit anong daw pong gawin natin, hindi naman daw talaga mabubuo ang aldab at never na po itong pag-uusapan. Ibig sabihin lang po nun, hindi nila ine-expect na kapag ibinalita ang aldab, kapag pinag-usapan ng aldab, ultimo mga kritiko niya, talagang makikisawsaw. Nagulat po sila mga kaaldab, na 1 buwan po tayong pinag-usapan. 1 buwan po tayong kumbaga tinutukan. So, yan ang patunay na kapag nagsama-sama o naibalita talaga ang aldab, magiging trending at magiging viral yan. Ultimo nga po sina Ogie Diaz at ilang kritiko, yung ang Philippine Star ngayon, Inquiry.net, at yung iba pa pong mga balita na ang ano lang po nito mga kaldab, ang paliwanag lang po nila, may mga paliwanag po pa talaga sila, no? Ang paliwanag nila, Itbulaga lang daw po ang binabati nila. Itbulaga lang daw po ang tinututukan nila, hindi daw po yung aldab. Gaya ng sinabi ko, kay Alden Richards po pumutok ang balita. Kay Alden Richards po nagsimula ang balita. Sa kanya po talaga nagsabi na andito siya, mananatili siyang aldab forever. Doon pa lang panalo na po kami. Yan din po yung isa sa rason kung bakit po binash ng gusto si Alden Richards. Yan din po ang naging dahilan kung bakit po talagang binanatan siya sa Instagram, sa Twitter, sa Facebook. Sinabihan siyang hindi na magandang lalaki, tumatanda na, wala pa ring asawa, dahil sinasabi nilang joke la. Bading yan kasi hanggang ngayon 30 plus na siya, pero bakit single pa siya, bakit ganto ganyan, yung tipong babahain ka tapos makikisawsaw pa po yung mga ilang kritiko na kumbaga si Catherine Bernardo daw, pinabayaan niya, ginamit niya lang daw para sa kanyang advokasya, tapos kumbaga hindi niya daw po talaga sinuportahan si Catherine.
O yung iba naman nagsasabi, bakla kasi yan, kaya ayaw ni Catherine, nalaman ni Catherine na ganito. Yung tipong, kumbaga si Alden Richards yung may sala. Si Alden Richards yung naging, kumbaga, mabigat na kasalanan. Sabi ko nga po sa inyo, natatawa na lang po ako. Dahil alam ko naman po na hindi naman po yung totoo. Alam naman po natin yun na imposible naman po yung mga sinasabi nila. Imposible naman po yung mga pahayag po nila. Pero andun na po tayo. Andun na po yung point na talagang ultimo Itbulaga. Hindi nga po nakaligtas, hindi po ba? Lalo na si Mengay. Bakit pa daw po nakisawsaw? Bakit binati na nga daw niya yung sarili niya nung July 4 o July 16 July 4 po ata yun. Binati na nga niya yung sarili niya na 10th year anniversary. Pati ba naman daw yung Aldab, binati niya pa. Kaya tuloy itong Aldab, lalo daw pong kumbaga tuwan-tuwa, lalo na po yung mga dilulo, nag-post pa raw tayo ng mga video, kung ano. Lahat napapansin nila. Lahat po ng mga ginagawa ninyo, kumbaga nakamando sa kanila. Yung tipong hahanapan tayo ng maliit na butas para po basagin lang. Di po ba? Kaya nga sabi ko sa inyo, gagawin po nila yan dahil hindi talaga nila ina-expect na ganyan pala kalakas ang Aldab. Ganyan pala katindi ang fandom ng Aldab. Yung tipong akala nila wala na, akala nila ilan-ilan na lang tayo, pero nagulantang sila na bigla tayong bumulusok. De, totoo yan mga ka-Aldab. Kaya nga sabi ko sa inyo, ako kampante lang. Relax lang. Lalo na nga po ngayon na talagang nararamdaman mo ang presensya ni na Alden at Maine. At remind ko lang po sa inyo, doon po sa mga nagsasabi po, nagbigay po ng balita na hindi daw namigay ng ayuda si Mengay o ng tulong. Namigay po yan, hindi nga lang po personal. Hindi po katulad ni Richard Polkerson na personal na inabot sa mga taong nangangailangan ng tulong. Personal na tinignan ang sitwasyon. Hindi po ba? Sinasabi nilang hindi. Hindi naman po sila taga Bulacan eh. Hindi po ba? Hindi naman po nila alam ang buong story at buong kwento. Kapag magkapag-react sila, akala mo alam po nila yung istorya. Pero binabasag lang po talaga tayo. Dahil ayaw nga po nilang pag-usapan muli ang Aldab Nation. Hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay dito lang po kayo tututok sa channel ni Mr. Destiny para updated kayo sa mga bago at sa mga latest na i-upload po natin maya-maya lang. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.